Thank you, Lord. Thank you for loving us with an everlasting love. Thank you, Father, that you showed this love to us while we were still lost. Thank you for sending Jesus to die in our place. Thank you for the assurance that all things work together for good for those that love you and are called according to your purpose. Thank you for the promise that nothing past, present, or future will ever separate us from your love. And we rejoice in the knowledge that you are indeed in our side. Reveal your truth and power in and through us as we lift high the name of Jesus and sing his praises in all the earth. He
Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. At ngayon po ay ating pumuling pagpapatuloy ng ating pagsamba sa ating Panginoon. At nawa tayo po ay handa po ngayong hapong ito. Amen. At katulad po nung napag-aralan natin kaninang umaga, yung paghahanda sa pagsamba at naway maging handa po yung ating po mga puso. Tayo pong lahat na tumayo, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay aawit sa Panginoon. Okay. Tayo po ay maawit sa Panginoon. Amen. Umawit po tayo sa Panginoon. Tanging ang dugo ni Kristo, page 13 po. Tanging ang dugo ni Kristo. Sa Tagalog po, sa English po, nating batid. Amen. May makalilinis ba? First stanza now, ready, sing. May makalilinis ba sa karuman ng puso ko at buhugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, malinis sa puso ko po, hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Amen. Sing louder on the second. Kung patawad ang nais, magbalik ka kay Kristo, puso mo ay lilinis, tanging sa dugo. Amen. Koro. Balong ng pag-asa, malinis sa puso ko pang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Amen. On the third, tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo, ang ating kapanalan, tanging sa dugo. Amen. On the third chorus, balong ng pag-asa, malinis sa puso ko pang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Amen. Uling stanza. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay, lapit na't manalika sa dibdib ni Kristo. Amen. Uling koro. Balong ng pag-asa, malinis sa puso ko pang hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Amen. At manatili po tayong nakatayo at natawan po ang ating pastor para po sa ating opening prayer. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilat mapagpala namin Diyos, aming Ama, kayo po ay aming niluhati, tinataas, Panginoon, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At muli po kaming lalapit sa inyo na humihiling na naway, Panginoon, tanggapin po ninyo sa oras na ito ang aming pagsamba, na kung saan sa oras na ito ay inaayos namin ang aming mga puso at kami po ay nagpapasakop sa inyo pong kapangyarihan at sa inyo pong kabanalan. Nanaway sa oras na ito makapagsamba po kami ng may buong katapatan sa aming pong mga buhay. Patawad po sa pagkakasala, linisin niyo po ang aming puso, dakilang Diyos, at maging karapat dapat po kami sa oras na ito sa pagsamba. Kayo po ang siyang manguna sa amin
at dalangin namin na ang gawa ng kaaway ay hindi po makahadlang, Panginoon, at kayo po ang siyang pipigil sa anumang kapangyarihan na kung saan ay naghahangad na mahadlangan ang gawain at hindi namin mapakinggan ang inyo pong mga salita. Pangunahan niyo po kami, dakilang Diyos, kayo po ang siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan at kayo po ang siyang gumanap at naway ang inyong salita ay tumimo sa aming puso at isipan at ang bawat isa, dakilang Diyos, dalangin ko, Panginoon, na kami po ay mayroong kahandaan ng isipan at puso sa pagsamba at ibigay namin ang lahat ng merong kami, ang natitirang lakas, dakilang Diyos, na kung saan ibigay namin ng buo sa iyong harapan ang aming buong kaluluwa, Ama, sa pagsamba namin, sa huling pagsamba namin, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat po sa gawain kaninang umaga, Ama, at maging ngayon po, Panginoon, at naway mapapurihan ka pa namin sa pag-aawitan, sa pagbibigayan, at sa lahat ng gagawin namin at ang aming pakikinig ng inyo pong mga salita. Ito po ang aming panalangin, papurit, pagsamba at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Amen, at manatili po tayo nakatayo at awit po tayo sa Panginoon. Papurihan ang Diyos, page 80 po, sa Tagalog. Page 80. Sa English po, to God be the glory. Amen. Ating first stanza now, ready, sing. Ating sambahin at purihin ang Diyos. Amen. Ang mananako, ang buhay niya'y kusang ialay, linggo ng langit sa atin. Amen. Alikaras, papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Amen. Ang dugo ni Kristo. Dahil ang dugo ni Kristo ang lunas sa salang sa atin ay nagpaabot ng bawat mananalig ng kaibig. Patawad ng Diyos tunay na Amen. Papurihan ang Diyos, papurihan ang Diyos, at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, ay magkatwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Amen. Adalas. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Linayang ganap ang matatamasa, kung si Kristo ay atin ang Amen. Ulit po. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Amen. Isa po pong awitin, page 13 po. Si Jesus ang kaibigang tapat. Page 13. Sa English po. Si Jesus.
Page 34 po pala. Page 34, si Jesus. Okay. What a friend we have in Jesus. Amen. Si Jesus, first stanza already sing. Si Jesus ang kaibigan, matapat kailanpaman. Tayo ay tinutulungan at pinapatnubayan. Kahit daming lumbay at hirap na ating dinaranas, bakit di natin ilaga sa Kanya lahat-lahat? May pagsubok pa sa buhay at salang pinapasan, tayo'y huwag manlulupay-pay sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, nagparamay sa hirap. Sa Kanya tayo lumawa upang tayo'y maligtas. Amen. Ulis lang siya. Tayo ay may pasaring at mga suliranin. Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aaliwin. Kaibigan may lumimot, sa Diyos natin idulog. Kay Jesus tayo pasakop at laging magpapugpog. Amen. Purihin po ang Panginoon sa awiting yan. At binabalik na po natin sa ating pastor. Mari na po tayo makaupo. Amen. Amen. At muli magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Tayo ulit tayo at awitin natin ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. At kakamayan po natin ang bawat isa ng may sigla. Amen. Na kung saan ay excited at encouraged tayo, no, ng Panginoon. Ready, sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Mabaguhin ang iyong buhay kung siya ay kapuntan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Mabaguhin ang iyong buhay kung siya ay kapuntan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Yun naman sa ganun. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Lubos mo
God be the glory. Tayo pumako po na. And yung salamat sa mga bisita natin, ano po, mga kabataan. Amen. At itong mga kabataan na ito, naalala ko dati dyan sila Taling diba? At sila Jem, no? Sila Shalani at 2 taon lang, no? Katulad na sila ng mga nauna sa kanila, no? Kaya guide lang natin sila, alalayan para dito sa gawain, tuloy-tuloy yung generation, walang nababakanting generation, no? Para may susunod na mga maglilingkod sa Panginoon. And kalaunan yan, yung mga magulang nila ay susunod na rin, no? Kung sila ay magpapatuloy dito. Kaya alalayan lang natin sila at alagaan. Amen? At hindi tayo masyadong nakasundo dahil nga sa masamang panahon. And salamat mga kapatid, no, na kahit di tayo nakasundo ay nakapag-asikaso naman tayo, nakapaglinis tayo dito. Amen? At salamat kasi marami pa tayong dapat talagang asikasuhin, no? Katulad ng pagkakabit ng trapal dyan kasi para kapag marami tayo, pwede umupo yung iba dyan. Yung dito naman sa kabila, pwede rin. Okay, kaya yan po yung tatrabahuin namin next week, no? At yung pagkakabit ng industrial fan dyan sa may bandang likuran, isa yun sa asikasuhin natin, and the rest ng dapat ayusin natin sa loob ng isang linggong ito. So, and then please pray. Okay, ano ba to? Naka-private. Okay, so please pray din sa ating movement ng gawain ng Panginoon. So, hindi po kami natuloy kahapon sa baptism. Hindi rin tayo natuloy ngayon, di ba? Pagpunta doon po sa Hosanna Bible Baptist Church, no? At Lord willing, sa Martes, magmi-meet kami ni Pastor Ronald and pupunta kami kay Pastor Ira para formal na and personal na maipaalam tayo at maihatid tayo dun sa magiging bago nating magulang, which is a good thing. And yun din naman po yung aking prayer sa Panginoon, no, na talagang dumaan tayo sa process na magandang paghahabilin sa atin ng Macedonia to Hosanna. Okay? Kaya pakisama po yung prayer, mga preparations, and also yung ating pong sa 27, yung ating pong First Jewish Mission Emphasis, and also together yung ating sa history naman natin hindi mawawala yung ating pong pag-uumpisa. Amen? Ang inyo pong pastor ay naumpisa pong makomisyon kung talagang bibilangin natin noong February 6, 2021. So yan po yung talagang pag-uumpisa ko bilang mission pastor, no? Ngayon yung anniversary naman talaga ng gawain is July. July 22 ba 'yon? Or 24. Okay, July 24. That is third week, no? Third week of the month. Yan talaga yung originally, no? And Lord willing, sa 27, mamumove lang tayo ng isang linggo. Magiging na siya, fourth week ng July, no? And naway sa susunod, no? Subukan kong itanong kung pwede natin i-adjust yung ating celebration para hindi maulan, ano? Kasi medyo mahirap pag maulan. Kasi mahirap kumilos pag maulan, ano? So, maingay din pag maulan, di ba? Nakita natin kanina tsaka kagabi. Kaya pag-pray natin at maging maayos yung panahon. And then sa Saturday, tayo po ay kukuha ng mga upuan, mga kalalakihan. 20 chairs lang yung aking nahiram. Siguro ita-tricycle na lang. Kailangan lang ng help ng pagsakay sa tricycle para isang hakutan na lang, no, at hindi na babalikan. Okay, so yun po yung ating mga preparations at pag-pray natin maging yung provision sa ating pong gagastusin sa darating po na 27 pang love gift sa mga pastor. Actually 7 ang talagang sigurado na nabilang ko, and yung the rest ay negative pa. So, sinabi ko naman sa kanila na kailangan na namin malaman kung talagang sasama kayo kasi nagpe-prepare din kami.
at hindi naman sobra-sobra yung aming salapi. Kaya sinasakto lang namin. Yeah, follow up ko ulit bukas kung talagang pupunta sila. Kung hindi, ay ayun nga, at hindi na natin sila paghandaan ng love gift, no? Okay, so ayan pa, please continue to pray. Madagdagan pa yung ating tawag dito, yung ating commitment, no? Para kasi yung food natin hindi natin naabot yung kailangan, no? But God will provide. Amen. Kaya pagpi-pray po natin at pagtutulungan natin. And mamaya after this, we will have a short meeting and prayer about that matters sa ating July 27 preparation. Actually, we will have a 2 session sa Sunday. So, mag-umpisa tayo ng 1, matatapos tayo, Lord willing, ng 3, and then break time 3 to 4, or 3 to 3:30, ayan ay break time, and then 3:30 to 4 tayo ay mag-evangelism sa labas. No, kaya naway hindi umulan, pero pag umulan, dire-diretso na tayo. Okay? So, ang expected time na matapos tayo is 6. Okay, 6. Yung pinaka-final session natin, mag-start yan ng marahil ng mga 4 p.m. Kaya kung may bisita po kayo, may bisita tayo, papuntahin natin ng 4 p.m. para hindi tayo masyadong crowded ng umpisa natin. Okay? So 4, and then para hindi rin siya masyadong matagal dito kasi bago pa lang di ba? At baka mainip, no? Sa sobrang tagal. Kaya 4 na lang, invite natin yung mga Bible studies natin ng 4 dito. Pero mga member, dito tayo ng The Hula 1 to 6 para magkatulungan po tayo sa lahat ng gagawin. Okay, si Ma'am Nori po yung aking inassign na siyang punong taga-utos, no? Superintendent. Okay, at siya yung mag-asikaso ng lahat, no, ng preparation ng food, release ng food, distribution ng food, lahat, at water or anything na kailangan, si Ma'am Nori yung aking pagkatiwalaan, at kung may gagawin man ay ipagbigay alam sa kanya, okay, para malaman ko rin kung sakali yung ating dapat na gagawin sa mga preparations. Okay, naintindihan po ba natin? Okay, so yan po. At pag-pray natin, no, at marami tayong talagang dapat asikasuhin pa at dapat gawin. Okay? At yung program ay ginagawa rin natin. So, yan po yung mga prayer natin at Lord willing ang kalooban ng ating Panginoon. Alright, so makapakinig tayo ng isang testimony, no? At pagkatapos niyan ay yung magbibigay ng awitin sa Panginoon. Okay, magbibigay ng awitin sa Panginoon. Alright, sino yung nag-testimony kanina? Sister Jasmine. At ngayon ay pakinggan naman natin si Sister Kim naman. Okay, nagbigay ng testimony niya sa Panginoon about the 5 aspects ng ating inaalagaan, no? At or Thanksgiving, anything you can share, Sister Kim, to encourage us sa buhay mo bilang mananampalataya. After this, yung magbibigay ng awitin para sa Panginoon. And so, magandang hapon po sa ating lahat. At unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na pumuli ay makatay sa inyo pong harapan at makakapag testimony patungkol sa tinago ng Panginoon yung aking buhay. So, ayun, ilang beses ko na rin naman po siyang naikwento sa inyo, pero every time na ikukwento ko siya at maaalala, ay talagang na-amaze po ako sa Panginoon kung paano niya ako niligtas at kung paano niya binago yung aking buhay. So, ako po ay naligtas nung July 10, 2017. At ako po ay 16 years old that time. At ako po ay senior high school nung ako po ay naligtas. Kaya mapalad yung mga kabataan po dito na nakakilala kayo sa Panginoon sa murang edad. Kasi yung, syempre, yung 16 years na wala ako, hiwalay ako sa Panginoon ay marami talagang mga pagkakataon na nagkasala ako sa Panginoon at hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Pero ang biyaya ng Panginoon ay talagang hindi natin masusukat.
Kasi nung 16 years old po ako po ay na-invite sa church, ayun sa Livingstone, ng classmate, ayun si Kuya Lex po. Magkaklase po kami dati, so na-invite niya ako sa church. July 9 po yon nung na-invite po ako sa church. And then, hindi po ako nabahaginan nung time na yon. Pero kinabukasan po, ayun, nung pauwi po kami galing sa school, kinausap po ako ng isang kapatiran po doon. Tinanong niya ako kung nasisigurado ko na ba na kung ako ay ligtas at ako ay tutungo sa langit. Pero during that time ay akala ko pupunta ako sa langit. Kasi nung kabataan po ako, senior high school, junior high school, ako po ay nag-church sa isang born-again Christian. So akala ko ligtas ako dahil hiwalay na ako sa RC na lumang paniniwala natin. Pero nung tinanong niya ako during that time, napaisip ako na oo nga, hindi pa pala ako ligtas at hindi ko pala alam kung ako ay pupunta sa langit. And tsaka niya binasa yung Romans 3:10 na walang matuwid sa atin, wala kahit isa. And then, ayun, malinaw pa hanggang ngayon sa akin kung paano niya binasa yung John 3:16 kasi nakadikit yon sa cellphone niya. So, di ko alam kung ano, parang phone case siya ng phone na nakalagay doon yung John 3:16. So, sabi niya, binasa niya yun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, doon ko naunawaan kung bakit kinailangang pumunta ng Panginoong Jesus dito sa ating mundo at ibigay yung kanyang buhay para sa atin dahil tayong lahat po pala ay makasalanan at doon ko naunawaan na sa tanging pananampalataya lamang po sa Panginoong Jesus tayo ay maliligtas at hindi kung tayo ay mabait, kung tayo ay marunong mag-pray, o kung tayo ay laging nasa church. Hindi po yun yung daan. At nung moment po na yun, dahil nasa kalsada po kami naglalakad pa uwi, sa bahay na po ako nag-sinner's prayer. So tinuro lang sa akin kung paano yung pag-sinner's prayer hanggang sa pagtanggap sa Panginoong Jesus. So sa bahay na po ako nung nag-pray, July 10, 2017. At simula po nung araw na yon, naalala ko pa po, sabi ko talaga nun sa Panginoon, Lord, dahil binigay mo na sa akin yung kaligtasan at dinala mo ako sa tamang church, maglilingkod ako ng tapat sa'yo. At papuri po sa Panginoon dahil simula senior high, 8 years ago hanggang ngayon ay nandito pa rin po ako sa kanyang gawain, nagpapatuloy, ginagamit sa kanya pong gawain. At salamat po sa kabutihan ng Panginoon kasi hindi po ako karapat-dapat, unworthy po ako kahit nung naligtas na po ako, maraming pagkukulang, maraming mga nagawang pagkakasala laban sa Panginoon, pero yung grace niya hanggang ngayon ay nararanasan ko pa din. Maraming struggle, and sa magulang, ay naranasan kong kapag sasama sa church, mumurahin ka, and sasabihan ka na hindi naman totoo yung Panginoon, hindi naman totoo yung Jesus Christ na pinapanampalatayanan mo. May mga moment na ganun. Pero nagtiwala lang sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin po sa gawain ng Panginoon, nagpapatuloy. At sa biyaya po ng Panginoon ngayon, kahit na hindi ko sila kasama, ayan, pagkaalam na ni Papa na pupunta ako ng church, siya pa yung maghahatid. So, ayun. So, praying po talaga na paunti-unti ay lumambot yung kanyang puso. Gayun din po si Mama. So, ayun. At hanggang sa lumago na, ayan. So, sabi ko talaga sa Panginoon, yung mga ministry na pinagkakatiwala mo ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero paunti-unti dinadagdagan niya yung mga ministry. Simula sa ako yung tinuturuan, naalala ko pa yan kay Ate Nori. So, simula nung ako po yung tinuturuan, so sabi ko, sana matuto kong mag-soul win. Ayun, kagaya po ni Ma'am Nori, kasi sumasama ko sa kanya lagi. Basta may bisita po, at siya yung magsa-soul win, sasama ko sa kwarto. Kasi gusto ko ring mapakinggan kung paano siya nag-share. And papuri po sa Panginoon ngayon, nakakapagbahagi na po ng salita ng Panginoon. Nakakapag-disciple, dating dinidisciple lang din po ako. At ngayon, natuto din pong magbigay sa Panginoon mula po sa tithes. Ayan, tinuro din po yun sa akin ni Ma'am Nori paunti-unti. Tithes, offering, hanggang sa tinuro po yung faith promise ni Pastor Chris po sa Livingstone. So dati, pag binibigyan po ako ng kuya ko, pinangbibili ko ng mga gusto ko. Pero nung natutunan ko po yung faith promise, doon po talaga natutunan ko na
nagbebenta pa po ako ng gamit. Ayan. To the point na talagang makumpleto ko lang. Yung mga hindi ko na ginagamit, yung mga bagay na mga damit ko, mga sapatos, ayun, binibenta ko po yun dati sa Springtown para lang, kasi wala pong pasok pandemic during that time. So walang baon. Ang ginagawa ko, nagbebenta po ako ng gamit ko. Ayan. Or nagsa-sideline kay mama dati sa tinda niya, nagtitinda ng biscuit, ayan, mga drinks na Yakult, mga ganun. Ako yung nagdi-deliver para lang may pang faith promise. Hanggang sa natutunan po yung first fruit, ayun, estudyante pa lang nung tinuruan po tayo, nung nagsimula po yung gawain dito sa first fruit. So, estudyante pa lang po ay talagang pinagsikapan ko na maibigay yung first fruit. Hanggang sa ako po ay nagkatrabaho, papuri po sa Panginoon na naibigay ko yung first of the first fruit ko. Na talagang, ayun po talaga yung pangarap ko eh. Masabi kong pangarap ko po yun kasi college pa lang po ako naririnig ko na yung first of the first fruit kay Ma'am Nori. Lagi niyang sinasabi na pag kayo nagkatrabaho kayo, maganda na ibigay niyo yung pinakaunang-unang sahod na makukuha niyo. So talagang sabi ko sa Panginoon, first year college pa lang ako, pag nagkatrabaho ko, Panginoon, yung unang-unang sahod na mahawakan ko ay ibibigay ko ng buo sa'yo. At salamat po sa Panginoon na naibigay po yun. At hanggang ngayon ay natututo pong magbigay para sa gawain ng Panginoon. At gayon din ay nadadagdagan po yung mga ministry, nakakapag-alaga na po ng mga kabataan. Kasi ako lang din po yung kabataan na inaalagaan. At salamat po sa Panginoon sa lahat ng binago niya sa aking buhay, sa pag-uugali, kung paano magpakumbaba. Kasi talagang, ayun, sumasagot din po ako sa ulang ko, pero ngayon, doon ko na-realize na hindi ko sila madadala kung hanggang ngayon nakikita sa akin yung mga pangit na pag-uugali. Kaya natutunan ko po yung pagpapakumbaba, natutunan kong humingi, natutunan kong kahit na minsan talagang mabigat sa dibdib kapag alam mo yun, pagka napagsabi. Ayan. So, dati sinabi ko, ngayon, talagang magpapakumbaba ka sa kanila para lang makita nila yung meron ng Kristo at malid po sila sa Panginoon at ang lahat po ng papuri ay sa Diyos.
Jesus led me all the way. This my soul through endless ages. Jesus led me all the way. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ay nakapakinig ng testimony at the same time ng awitin na para sa Panginoon. Okay. Alright. So, okay. So, ano lang natin yung giving, no? Iuhuli natin sa message, ano? At, okay, tayo ay tumayo po muli at aawit po tayo muli sa Panginoon. Awitin natin ang Kahit na Kubo. Brother Jimmer, Kahit na Kubo. Amen. Kahit na Kubo ang ating tahanan. Amen. Page 95 po. Kahit na kubo. Amen. Kahit na kubo. First stanza already sing. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa'y may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kahariang gintong lantay. Amen. On the last verse, ako'y may bahay na di masisira
Amen. Jerusalem, Hosanna in the highest. Amen. Amen. So yan yung tema natin sa Sunday, no? Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Amen. Kaya pag-pray natin ang kapayapaan ng Israel, and we need to not just to pray but to stand. Amen. And standing is an action word. Amen. So ibig sabihin, hindi lang tayo magpe-pray, dapat may gagawin tayo. Amen. At yan po yung ginagawa natin at ipagpapatuloy nating gagawin, na kung saan ay ipanalangin ang Jerusalem. Okay? At tayo ay sumuporta sa kanila, especially sa mga missions nila, okay? For Jewish mission. At sapagkat yan ay nasa prophecy, mga kapatid, na sila po ay maaabot ng gospel. Amen. And also to pray for them na sila po ay maligtas, makakilala sila sa Panginoon. Maaaring ngayon ay pakunti-kunti pa lang ang naliligtas, at may mga maiiwan na mga Israelites or Jew, at mahalaga ay naririnig nila sa atin yung gospel, at nandun yung pagmamahal natin sa kanila. Amen po. No, na kung saan naging negatibo yung tingin nila sa mga Kristiyano dahil kay Hitler, no? Dahil pinagpapatay nila yung mga Hudyo. But tayo ngayon dapat ay maging bago yung ating kaisipan, at itama natin yung ating kaisipan patungkol sa Israel, sa Jerusalem. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoong Kristo natin ay pinanganak bilang isang salahi ng Hudyo nung siya'y nagkatawan tao, at sa bayan ng Jerusalem sa Israel. Okay, kaya hindi natin dapat itatwa yung Israel, mga minamahal na kapatid, sa ating pong mga buhay at sa gawain ng Panginoon, no? At kung titingnan ninyo saan nagmula ang church, di ba? Diyan sa Trail of the Blood natin, makikita nyo in Jerusalem nagumpisa ang church ng Panginoon. And even our Bible, di ba? Ito po ay galing po, made in Jerusalem, made in Israel, no? Kaya wag nating aalisin. Amen po ba? Ang Israel sa ating mga puso, to pray for them, kasi darating yung time na makakasama po natin sila. Kung may hatred tayo sa kanila ngayon, paano natin sila makakasama in eternity? Diba? Kung galit tayo sa kanila ngayon. Kaya kailangan ipag-pray natin sila, at not just suportahan natin. And by the grace of God, mga kapatid, no, patuloy tayo nagsusupport po sa IBJM. Okay? International Board for Jewish Mission. International Board for Jewish Mission, that is IBJM. Nagpapadala po tayo every month ng 2,000 sa grupo po na yan. That is a group of missionaries, no, na pinapadala natin sa Israel, and sila po yung nag-aabot ng mga Hudyo. At sa biyaya ng Panginoon, bumuo sila ng tinatawag na Nehemiah Project, na kung saan bumibili sila ng mga pangunahing pangangailangan, no? Halimbawa ng kumot, ng higaan, mga dilata, mga pagkain, at ibinibigay nila sa mga naapektuhan ng bagyo ng mga Hudyo. Lalo ngayon, may giyera sa Israel. So, mas marami silang naibibigay kasi nga yung iba ay wala sa bahay. Nandun sila sa mga bomb shelter kasi nagtatago sila, nag-iingat sila na baka tamaan sila ng mga bomba, mga missiles. So, kaya po yan ay nagiging nakapag-ministeryo tayo, naaabot sa pamagitan ng pera natin, nakakaabot po doon sa Israel. At nagiging part po tayo na para maabot sila at lumambot yung puso nila na makilala nila yung mga Baptist, mga Kristiyano ay tumutulong sa kanila at nagmamahal sa kanila. Okay? Kaya please pray, mga kapatid, though ang sitwasyon nila ay talagang ayaw nila kay Jesus Christ, kung tutuusin. Ayaw nila kay Jesus Christ, no? Pero hindi dapat sumama yung loob natin sa kanila. Okay? Kasi merong mga nagpadumi ng kaisipan, no, patungkol kay Jesus Christ, no? Kaya wag sasama yung loob natin kung ganun man, ayaw nila tanggapin si Kristo. Pero ang totoo,
no, ang totoo sa Biblia na kung saan ay mangyayari sa propesiya na kung saan sila po talaga'y magpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. Sila po yung magtatapos. Diba? Kung papansinin ninyo, sila yung nag-umpisa, pumasok tayo, Gentile, tapos sila yung magtatapos. Babalik ulit sa Jewish mission. Naintindihan po natin? Amen? So ano lang tayo talaga, kumbaga extra lang tayo. Pumasok lang tayo sa gitna. No? Kumbaga, alam nyo naman si Jesus Christ, diba? The beginning and the ending. Diba? Hindi tayo yung pwedeng magtapos. Sila yung magtatapos doon. Talagang patalastas lang tayo dito ngayon. Kaya ibibigay natin balang araw pag nag-rapture, ibibigay natin sa kanila yung baton na kung saan sila naman ang magpapalaganap ng ebanghelyo for 7 years na nandito sila habang nagte-tribulation. Tapos tayo dun sa langit ng church, nagga-graduation. Amen? Nagsasabitan ng corona, ng medalya. No? Billions of Christians na nandun ay talagang graduation. At makikita ninyo, makatayo kayo dun sa harapan, bibigyan ka ng corona. No? At bibigyan ka ng award na para sa'yo ng Panginoon. And maraming makakakita na mga tao. Imagine that, kinakabahan nga ako eh. Tatayo ako sa millions of people, mga mananampalataya, tapos mayroon akong masusunog na tawag doon, hindi ko ginawa ng best. 'Di ba? Kumbaga ay yun yung mga panghihinaya nga natin pagdating natin sa langit. No, imagine nyo po, totoo pong mangyayari yan, the judgment seat of Christ. Kaya kailangan i-prepare po natin yung ating mga sarili sa paparating po na event na yan. So, yung kalagayan natin ngayon is just a practice. Amen? Para doon sa eternity, sa pagpunta natin doon. At yun yung talagang gagampanan natin, yung eternity. Ito ay, kumbaga, ano lang natin, pinapadaan lang tayo dito ng Panginoon. Okay? But yung pinaka-final event ay dun po sa eternity na hinihintay po natin. Okay? Kaya pagsikapan na po natin yung ating paglilingkod at yung ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Hindi na para magwalang bahala, magtulog-tulugan, o kaya isang tabi ang Panginoon, kundi maging seryoso na tayo. Kasi yun yung kakaharapin natin balang araw sa harapan ng Panginoon. Pagsusulit natin ang lahat ng bagay sa harapan ng Panginoon, yung mga bagay na hindi natin ginawa na pinag-utos ng Panginoon, ipagsusulit natin yun sa Kanya balang araw. At haharap tayo doon po sa judgment seat of Christ. Okay? Kaya ayusin na po natin. Amen po ba? Okay. So, para wala tayong ikahihiya pag nandun na tayo sa harapan. At graduation na yon. Amen? Okay, excited na ba kayo matawag yung pangalan ninyo sa graduation? Amen? At ano kayang matatanggap mo rin, Ward? Best in behave o best in behave, Mayroon ba nun sa langit? Okay. So, yan. Kaya naway, maganda yung ating tatanggapin na gantimpala sa harapan ng ating Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, your labor is not in vain in the Lord. Well done, thou good and faithful servant. Ibang sarap nun sa pandinig, Well done, thou good and faithful servant. Wow, amen? Napakasarap. Kaya yun yung inaasam natin pagdating natin sa langit na bayan. Okay, so tayo po ay handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. No? At ito na po yung final message, no? Kasi hindi nakarating yung ating inimbitahang mensahero eh. Siguro ay na-delay yung kanyang flight, no? At hindi siya nakarating, si Brother Mark J. Okay. Binaha kasi sila eh. Hindi sila makatawid ng papunta dito, dun sa may Kawayan, Bulacan. Okay? Kaya diretso na tayo ng final message. Amen? And eksakto rin kasi pagkatapos nito, tayo ay magkaroon ng short meeting para sa mga preparations and sa ating prayer sa papalapit na natin na anniversary and first Jewish mission emphasis. Amen? Hindi na para patagalin pa, tawagin na natin sa pulpito ng Panginoon ang kanyang tagapagsalita. Tindahan na natin ang ating mga Bible. Amen? Diyan po ba yung mga Bible po ninyo? Amen. Praise the Lord. Tawagin natin, tagapagsalita ng Diyos, Brother Lexi Tragura.
Hello sound. Amen. Magandang umaga. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, no, tayo po ay magtuloy at magsimula po sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap po yung laban ngayon. Kasi malamig yung panahon, di ba? Yung iba napagod pa sa kanina sa pag-agiw tsaka pagbuhat. Yung iba napagod kakatingin. No, mahirap po yung laban ngayon kasi yung panahon po yung kalaban natin, malamig, masarap matulog. So please stay. No, panatilihin po natin mahaba-haba yung oras. No, mga nakaraan, nagtitipid ako sa oras eh. So ngayon, pagbigyan niyo po ako kahit ilang minuto, no. No, wag niyo lang po ako tutulugan. No, wag niyo tutulugan kasi salita po ito ng Panginoon. Ako po ay naniniwala na ang salita ng Panginoon parang French fries, parang burger, parang bulldog, di ba? Diba, tutuloy yung laway eh. No, parang mang inasal, di ba? Parang chowking, parang manok ng KFC. No, masarap sila. No, masarap kainin, masarap pakinggan. Pero kapag ikaw ay may sakit na, no, kahit yan ay ampalaya pa, kahit yan ay upo pa, kahit yan ay okra pa, no, kahit hindi mo gusto, talagang nanaisin mong kainin. No, ang salita po ng Diyos, minsan masarap pakinggan. Nakaka-enjoy minsan, talaga mapapahiyaw ka ng amen. Pero hindi ibig sabihin no, na kapag hindi mo masyadong madala yung salita ng Diyos, ayaw mo na. No, kasi pangangailangan po natin ito. Dapat naisin po talaga natin. Amen? No, tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. At tayo po tayong lahat. Let's open our Bible in Philippians chapter number 4, verse 6 to 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Meron lang po ako na-notice na magandang bagay sa mga verses na ito na siyang kailangan ng mga mananampalataya. Ako po ay naniniwala. Kailangan po ito ng mga mananampalataya. Hello, sound. Ayan. In Philippians chapter number 4, verse number 6 to number 8, babasahin po natin ng sabay-sabay. If nandyan na po kayo, you can say amen para alam ko. Ayan, sige po, sabay-sabay nating basahin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So, napaka-popular po ng verse na ito, pero may tatlong bagay po ako na-notice na kung saan nais niyang i-portray o gusto niyang pagdiinan o i-point out sa mga verses po ito na binasa po natin. So, tayo pong lahat ay pumikit, yumuko, pag-aralan po natin ito at manalangin tayo sa Diyos. Panginoon po namin Diyos na dakila, maraming salamat po Panginoon sa gabi pong ito na kami po ay muling mag-aaral ng inyong salita. Salamat Panginoon sa pagkakataon na makatayo, gamitin ninyo. Dalayan ko Panginoon na ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang lumukob sa gawain ito, sa kalagitnaan po namin na siyang tutulong at gagabay upang kami po ay hindi maligaw, hindi maging mayabang, hindi manangan sa sarili namin kaunawaan, but rather kami po ay magpakumbaba sa inyo pong harapan, naisin naming abutin ang inyong kaluwalhatian, ang iyong karunungan at kaunawaan nawa, Panginoon, ay pagkaloob niyo po sa amin. Dalayan ko, Ama, na kayo po magbigay ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. Amin pong tanggapin ang inyong salita, mahalin namin ito at namnamin sa aming puso upang makatulong ito sa paglago namin at sa pagpapatuloy namin sa paglilingkod sa inyo bilang inyong mga mananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ibinabalik po namin lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. At ang letter po na ito ay kung notice po natin, talagang ang diin po ng pangangailangan ng Philippian Church na kung saan ang encourage sa kanila ng writer ay huwag kayong mag-alinlangan sa anumang bagay. Di ba? Napakalalim ng pagkaka-interpreta niya na kung saan ang unang banggit niya, huwag ka na mag-alinlangan sa iba pang bagay. Na pagdating niya sa mga ilang verses, binigyan niya ito ng advice kung paano silang magpapatuloy at maglilingkod sa Diyos. No, yan po yung isang bagay na na-notice ko dito sa mga verses na ito. And I know
na tayo po na mga mananampalataya, kailangan po natin ito. Kasi wala pong mananampalataya na laging masaya eh. Walang mananampalataya na laging energetic. No, ang lahat ng mananampalataya ay dumadating sa punto na nawawala ng gana, nanghihina, nang lalamig, di ba? Marami pong ganyang mananampalataya, especially pag tag-ulan. Di ba? Pag tag-ulan, masarap kasi mag-sopas, di ba? Nak, bili ka ng evap, di ba? Kung Amerikano yan, let's evacuate. Pag Pinoy, bili ka evap, luto tayo sopas, di ba? Kahit bumabaha, nakasopas yan, di ba? Ganyan po yung mga mananampalataya eh. Talagang likas sa mga mananampalataya, kasi palibhasa, meron tayong Old Testament eh. Nabasa nila yung Israel, okay, hindi, okay, hindi. Ginagaya tuloy. Minsan nga magiging okay ako, minsan hindi. Sabi ni Pastor, di ba ano yun? Imbalance. Imbalance yun. Kaya may ganun din pala sa mananampalataya. Ngayon okay, sa susunod, hindi kasi imbalance eh. Imbalance eh. Spiritual, kinabukasan, karnal. Nagiging spiritual ulit, tapos nagiging karnal. Nagiging imbalance. So, ito pong sinabi ni Apostle Paul sa Church of Philippians ay isang encouragement para magkaroon ka ng balance sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Para malaman mo kung paano kang magre-react sa buhay mo bilang isang mananampalataya. No, kasi tayo, kadalasan, pag masyado na nating alam yung nangyayari, hindi na natin nanonotice yung mga bagay-bagay. Hindi na natin binibigyan ng importance yung mga nangyayari sa buhay natin. That is why gusto ko po na makita natin yung mga details na nakita kong maliit na bagay, pero alam ko magkakaroon ng malaking impact sa buhay natin kung paano tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sige po, pag-aralan po natin. Ang title po ng pag-aaral natin ngayon ay Paano Mag-isip ang Isang Kristiyano? Paano ba dapat nag-iisip ang isang tunay na ligtas? Paano nga ba dapat nag-iisip ang isang Kristiyano, mga kapatid? Kasi pinakita po sa atin dito ng writer yung mga bagay na dapat ginagawa, iniisip, tumatakbo sa pag-iisip ng isang mananampalataya. Kasi naniniwala po ako na kung hindi niya nakita yung pangangailangan ng bagay ito, hindi niya sasabihin sa Church of Philippians ito. No, kung hindi niya nakita na kailangan nila ito, hindi niya i-advise na gawin nila yung mga bagay na to. Diba, parang sa isang pasyente, sa isang doktor. Dok, ano po bang kailangan kong gawin? O bibigyan ka ng reseta. Kasi alam niya, yun yung kapangangailangan mo. Hindi ka naman niya bibigyan ng advice na, o sige, uminom ka ng Red Horse, no, uminom ka ng gin para gumaling ka bukas. Wala namang ganong doktor. No, kapag kung ano yung makita niyang sakit mo, ibibigay niyang gamot ay yung pangangailangan sa sakit mo. No, ay ibibigay na advice sa iyo ay yung pangangailangan mo. That is why nakita ko po sa verse na ito, yung advice po ng writer ay pangangailangan ng kanyang sinulatan. Ano ba ito? In point number 1, sa verse number 6, makikita natin yung advice niya, huwag kang mabalisa sa anumang mga bagay. In English, ang sabi niya doon, be careful for nothing, but in everything, in prayer and supplication. With what? With thanksgiving, let your request be made known unto God. Number 1, iniisip dapat ang masama. No, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, dapat ang thinking niya, ano ba yung mga bagay na dapat hindi ko ginagawa? Ano ba yung mga bagay na mali? No, kapag ikaw ay probinsyana, alam to ng parents ko kasi laking probinsya sila. Unang punta mo ng Manila, talagang gilalas na gilalas ka. O, napakaganda ng Manila, di ba? Ang daming elaw. Ang daming elaw dito. No, mga ganyan. Talagang manggigilalas ka kapag hindi ka naman talaga doon. Kapag ikaw ay taga ibang lugar at napunta ka sa bagong lugar, hindi mo alam na bawal pala yung jaywalking tawag doon, no? Yung sa malaking kalsada. Yung jaywalking, at tumawid ka, pwede kang mapahamak. Pwede kang mamatay. Yan po yung danger nang hindi mo alam yung masama. That is why, ang first na pagkakasabi o advice ng writer, alamin mo yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, dapat alam mo ano yung masama. Doon pa lang panalo ka na. Kasi pag alam mo yung masama, no, hindi mo na magagawa, hindi ka na mapapahamak. Unlike, alam mo nga yung mga tama, hindi mo naman alam yung mali, pwede ka pa ding mapahamak. That is why, napaka-importante po mga kapatid, alamin mo ano yung mga masasama. Ano yung dapat na iiwasan mo? Ano yung mga dapat na hindi mo gagawin? Ano ba yung payo sa atin ng Bible in Proverbs chapter 4, verse 14? Enter not into the path of the wicked. Wag na wag ka daw papasok sa landas ng mga
masasama. Napakadali lang intindihin, no? And go not in the way of the evil men. Huwag kang sasama sa takbuhin ng mga masasamang tao. No, tinuturuan po tayo nito mga kapatid. Sabi pa, avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. No, lagpasan mo sila, daanan mo lang sila, wag mo na silang lingunin, hayaan mo na sila. Lampasan mo lang sila. Sabi niya dito, tinuturuan tayo nito na mag-against tayo, wag natin i-consider, wag nating samahan yung mga masasamang bagay. Isa po sa sinasabi ng writer dito, na wag ka na mabalisa sa mga maling bagay. Alamin mo lang yung mga maling bagay na yan, lampasan mo na sila. Hayaan mo na sila. Wag mo lang gagawin yung ginagawa pa nila. Yan kasi yung minsan common mistake natin eh. Diba? Ang sarap ng bawal. Kung ano pa yung bawal, yun pa yung masarap gawin. Bawal ka na ng mga matatamis. Sige ka pa din sa matamis. No, bawal ka ng magpuyat. Sige pa din sa pagpupuyat. Diba? Ganyan yung mga bagay na bawal na ang sarap-sarap gawin eh. No? Pero talagang ginagawa pa din sa mga mananampalataya naman, sinabi ng wag makikihalubilo, be not equally yoked together with the unbelievers. Kasi yung yoke, ang paliwanag yan, parang ano yun eh. Ano ba Tagalog nun? Pamatok. Diba? Kapag mayroon dalawang kalabaw, may pamatok po yan, yung parang pangsabit sa kanila. Kapag lumihis yung isa, talaga mapapalihis din yung isa kung sino yung malakas. Kapag mahina-hina yung isa, pag hinatak siya ng malakas, talaga mapapalihis siya. Ngayon, ganun po yung buhay natin. Kapag hindi mo alam yung mali, at lagi mong kasama yung mga masasama, hindi mo sinunod o pinakinggan yung sinabi ng Proverbs. Di ba? Lagi mo silang kasama. Classmate natin, mga ka-work natin. Naalala ko po yan. Nung ako po ay nag-work pa sa hotel, ang hirap po nilang tanggihan. Kasi ang babait nila sa iyo eh. Bibigyan ka ng pagkain, yung tip na para sa kanila, meron ka din. Mahihiya kang tanggihan yung mga gusto nilang kasama kanila. Kasi napamahal sila sa iyo. Ang bait mo daw, ang saya mo daw kasama. So pag inuman nila, gusto nila kasama ka nila. Kapag mag-hit-hit sila, gusto nila kasama ka din nila. So ang hirap po iwasan. So ang sabi po ng Bible sa atin, kapag may mga ganun daw pagkakataon sa buhay natin, no, iwasan daw natin sila. Avoid, sabi avoid it. Iwasan mo sila hanggat maaari, hanggat kaya mo, iwasan mo sila. Lampasan mo sila. O hindi naman sinabi dito na awayin mo sila. Ang mamaya naman, rat-ratin ninyo. O, pambihira ka, masama kang tao, demonyo ka. Wag naman, aawayin kayo noon. No, hindi po ganon. Ang sinabi po sa atin, iwasan natin yung ginagawa nila. Kung kaya mong lumihis sa kaliwa, para lang hindi mo sila masamahan, lumihis ka. Ibig sabihin, gumawa ka ng dahilan ng paraan. Kung hindi mo kayang direktahin na baptist ka, gumawa ka ng reason. Naalala ko po dati, ganyan po yung diskarte namin ni Papa. Bibigyan kayo ng idea. Kaya dapat ka-close yung tatay nyo, yung kapatid ninyo. Pag meron na pong inaaya ako na uminom, yan, lumabas, sa bahay nila pupunta. Kasi lagi pong ganyan eh, kahit buong pamilya lang sila, sa pinagtabuhan ko po dati. Gathering po nila ng family, isasama ko. Yan po, ganyan po sila kabait sa akin doon. Gathering nila as family, buong pamilya lang po yun. Ako lang po yung mahalo na hindi pamilya. Isasama nila ako. So, ang gagawin ko, chat ko si Papa, Pa, tawag ka sa akin. Sabihin mo, kailangan mo ako sa bahay ngayon ganitong oras, ganyang araw. So, tatawag sa akin si Papa. Tapos papakita ko sila. Sabi ko, maya-maya pa tawag ka na. Didikit muna ako sa kanila. Ngayon, pag nakadikit na ako sa kanila, saka ngayon mag-ring. Uy, si Papa. Uy, si Papa. Hello po, Papa. Di ka lalayo. Ipaparinig mo. Hello po, Pa. Mas kunwari, ganyan ka lang. Pa, aalis. Naku pa, alisan ako ngayon eh. Ay, kailangan ako. Sige pa, hindi mo na ako sasama sa kanila. Ganun po yung diskarte ko dati. Maski i-chat ko ba si Papa, Pa, mag-chat ka sa akin pa, sabihin mo, kailangan mo ko. Kasi papakita ko sa kanila na kailangan ako. Bakit? Nung time po na yun talagang nahihiya akong sabihin sa kanila, bawal sa amin yan eh. Talagang may mga time sa buhay natin na gusto mo namang sabihin, pero nanlalaban na baka lumayo na sila sa akin, baka hindi na nila ako samaan, baka di nabigyan ng pagkain, di nabigyan ng tip. Pero sabi ko sa kanila, kailangan ko gumawa ng paraan para makita nila na iba ako sa kanila. Kailangan gumawa ko ng paraan. Then yun po yung mga ginagawa kong diskarte. At kailangan ginagawa natin ng paraan yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Hindi yung inaya ka lang saglit. Sige ka din, gusto mo din eh. Sinabing overnight tayo. Gawa tayo thesis. No? Isang oras na gawa ng thesis, puro bulakbol na. Kung ano na yung ginagawa. Mag-ingat po tayo. Kasi ang bilin po sa atin ng Proverbs at ng writer ng Philippians, huwag ka nang mabalisa sa mga bagay na yan. Ibig sabihin, huwag mo na pag-isipan ano yung dapat mong gawin. Iwasan mo na kagad.
Kasi may problema sa atin minsan, alam na nga nating bawal, pag-iisipan mo, paano ko yato sasamahan nang hindi ako nagkakasala? Pambihira ka. Doon pa lang sa isipin mo na sasama ka, nagkakasala ka na. Diba? Doon pa lang sa magkaroon ka ng thinking na gusto kong sumama sa kanila, kahit alam mo na mali yung ginagawa nila, nagkakasala ka na. Ganyan po yan. May mga times sa buhay natin, gusto nating itama. O sige, sasama ako sa inyo. Basta magde-devotion tayo paggabi. Naka-experience ko din po yan. Inaaya po nila ako mag-overnight sa kanila. O sige, sabi ko, sige na nga, dahil gusto nyo kasama. Basta papayag kayo na magde-devotion tayo bago tayo gumawa ng mga bagay na gusto nyo. So, sa madalit sabi po, pumayag ako sumama sa kanila. Nung pauwi na po ako, nagdalawang isip ako. Sabi ko, mali yun ah. Ba't ako pumayag sa kanila? Then kinancel ko ulit. Dating gawi, pa-chat ka sa akin. Chat ka sa akin. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Nagawan po natin ng way kung paano tayo makakaiwas. Kasi yan po yung purpose ng paghahabilin sa atin ng mga mali o ng mga masasama. Hindi po sasabihin yan kung hindi mo dapat iwasan. Madalit sabi, kaya po sinabi yan, para gawan mo ng paraan kung paano ka makakaiwas sa bagay na yan. No? Pag-ingatan po natin, ano pang sabi sa atin ng Psalms, chapter 34, verse 14, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. No, hindi mo lang dapat iwasan yung masama, hindi mo lang dapat layuan yung masama. Sabi pa dito, do good, seek peace, and pursue it. Kapag alam mo ng mali at gusto mo nang sawatain yung mali, ipaglaban mo na mali yung mali. No, ipaglaban mo. Hindi yung alam mo ng mali, konting kiliti lang sa'yo, konting aya lang sa'yo, sumasama ka kaagad. No, hindi po tama yun. No? Turning away from evil with actively pursuing what is good and peaceful. No, kung ano yung sinasabi niya sa'yo gawin mong mali, no, iwasan mo na yun at ipaunawa mo sa kanila. Hindi tama yan eh. Mali yan. Alam niyo po, ang diskarte ko dati dyan, sasabihin ko may asthma ako. Sabi ko, ay bawal po sa akin yan. May asthma po kasi ako. Papagalitan ako ng parents ko, nila mama at papa. Kaya sabi sa akin, good boy eh. Tsaka baptist po ako. Saka ko yahabol na baptist ako. Mas doon pag sinasabi kong baptist ako, lalo lumalala yung pangaasar nila. Pag sinabi mong bawal, sabi nila mama at papa, medyo mahinin pa sila eh. Good boy naman na ito. Pag sinabi mo ng church baptist ka, sabihin church boy ka na. Na mas lumalaki yung pangaasar nila. Ba't mga kapatid, yun po yung payo sa atin ng Bible. Yun po yung payo sa atin eh. Talagang yun po, kasama po yun ng consequences ng kung paano kang maging stand sa kung ano yung dapat mong gawin kapag may mali sa harapan mo. Kapag may maling nangyayari sa harapan natin. Ano pang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 7? Be not wise in thine own eyes. Isa po pala sa mga maling ginagawa ng mga mananampalataya, yung feeling nila ang galing na nila at tama sila sa sarili nilang mata. Fear the Lord and depart from evil. No, ang sabi sa atin ng Proverbs, huwag mo nang iisipin na tama ka. Kasi yung isipin mo pa lang na tama ka, nagkakamali ka na. Di ba? Nagkakamali ka na. Yung isipin mo pa lang na ang galing mo na, nagkakamali ka na. Huwag mo sasabihin na, lagi ka na lang tama. Hindi, may mali ka din. No, isipin mo na may mali ka ding nagagawa. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. And the peace of God, mapupunta sa'yo. Kasi yun po talaga yung proper way ng Diyos eh. Yun talaga yung paraan niya kung paano mong makikita na may mali kang ginagawa sa buhay mo. No, kapag nakita mo na hindi ka tama. Fearing God with avoiding evil. No, kung gusto mong iwasan yung masama, una, matakot ka muna sa Diyos. Pag nagawa mong matakot sa Diyos, pag nagawa mong maisip na mayroong Diyos nakatingin sa akin, doon papasok sa'yo na maiwasan yung mga masasama. Yung mga pagkakamali. No, pinapakita nito ng verse ng Proverbs chapter 3 verse 7 na magkaroon tayo ng connection sa Diyos na may kapakumbabaan at tamang pamumuhay. Yung pagkatakot po pala sa Diyos ang susi para ma-realize mo ano yung mga mali na pwede mong magawa at magagawa mo. Sa bagay po na yon, mas madali mong iiwasan yung mga mali. Tama po ba? Kasi alam mo na yung mali eh. Sa amin pong mga gamers, mga nagi-games dyan, no? Alam niyo yung experience na ganun. Lalo na sa attack on ML. No, yung mga pag naglalaro po kami dati niyan, pag-aaralan namin ano yung mga skills niya. Paano yung combination niya. After niya, naalamin namin sino yung mga hero na pwedeng kumalaban sa amin, nakawawa kami. Bakit namin ginagawa yun? Para alam namin kung paano namin sila i-counter attack.
No, yun po yung kahalagahan na kapag alam mo yung mga negative things sa paligid mo. Yung mga pwedeng maging masama sa paligid mo. Kasi kapag nalaman mo na yung bagay na yun, alam mo na kung paano ito lalabanan. Yun po yun. Yan po yung paalala sa atin ng Bible. That is why sinabi niya sa atin na be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Yung i-request mo po, yung peace from God. Na siya magbibigay sa iyo ng kaunawaan, ano yung mga mali na kailangan mong iwasan at paano mo tong maiiwasan. Yun na po yun. Answered prayer na po yun agad kapag nakita mo na yung mga mali sa buhay mo. Then papasok na po yung pangalawa. Ano ang sabi sa atin ng verse number 7? Ano sabi ng Bible? And the peace of God, ito sinabi ko na pala kanina eh. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Dito po papasok yung tinatawag nating pag-iisip ng tama. Dahil alam mo na yung mali, dahil naunawaan mo na yung mga maling bagay, ngayon, papasok na sa'yo, paano ko maitatama itong mga maling bagay? Paano ko maitatama itong mga maling o mga masasamang bagay? Then ang sabi sa atin, kapag nangyari daw po yun, ang answered prayer na ng Diyos is the peace of God. Ibig sabihin, hindi pa rin ikaw yung kikilos. Hindi pa din ikaw yung gagalaw. Yung peace of God pa din ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan na siyang magtatama saan? Sa iyong puso at sa iyong pag-iisip. Yun po pala yung sikreto para magawa natin yung tama. Kasi madali lang mag-avoid ng masama eh. Kapag alam mo na, pag nakasanayan mo na umiyos ng masama, alam mo na, madali na lang sa iyo yan. Ang mahirap po yung pagtuloy ng tama. Yung pag-consist ng tama, yung pag-consistent ng tama. Ano po ang sabi sa atin ng Proverbs chapter 4 verse 23? Keep thy hearts with all diligence. No? Keep thy hearts. Ingatan mo daw ang iyong puso ng may buong pag-iingat. So, ibig sabihin, napaka-importanting part pala sa buhay ng mananampalataya, yung puso. Napaka-importante po pala. Sa buhay po ng tao, kapag ang puso nahihirapan pong mag-function, mahirap na pong mabuhay. Bakit? Siya po yung nagpapump ng blood na nagbibigay ng buhay sa tao. Kapag utak po ang naapektuhan, kahit paano, mabubuhay pa po yan. Hindi lang makakilos ng maayos. Pero buhay pa yan. Pero pag puso na ang inatake, delikado na po. Ganyan na ganyan po sa buhay ng mananampalataya. Kapag hindi mo alam yung tama, at naapektuhan ka ng wala kang peace of God sa iyong puso, sa iyong isip, tuliro ka, hindi mo alam yung gagawin mo, pag pumasok po yung kasalanan sa buhay mo, yung mga masasamang bagay sa buhay mo, dahil hindi mo alam gawin yung tama, mapaparalyze ka. Ang nakakatakot po doon, pwede kang mamatay. Ano po yung kamatayan na yun? Yung mawala ka sa gawain. Yun po yung nakakatakot doon. Kaya po nagkaaroon ng mga backsliding Christian, ng mga mananampalatayang nanlalamig. Bakit? Kasi alam na nila noon yung masama eh. Di ba? Naligtas sila. Alam na nila na masama pala yung ganitong bagay. Natagpuan na nila yung katotohanan. Dahil alam na nila yung masama at yung katotohanan, hindi naman nila ginawa yung tama. Anong nangyari ngayon sa kanila? Dahil hindi nila in-accept yung advice na dapat gawin nila dahil yun yung tama. Nalalayo po sila. Bakit? Hindi po naingatan yung puso eh. Hindi po naingatan yung puso. At tandaan po natin, kapag ang puso mo madumi, apektado po ang lahat. Kaya po napaka-importante ng malinis yung puso. Kasi yan po yung tumutulong para mag-pump yung blood eh. Ngayon sa buhay ng mananampalataya, kapag yung puso ng espiritu mo nadungisan, ang hirap na pong mag-continue sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po ang laki po ng impact ng dapat alam mo yung tama. Alam mo yung ginagawa na alam mo dapat gawin yung tama. Kasi sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, for out of it are the issues of life. Doon pala nag-uugat ang lahat ng problema ng isang Kristiyano. Puso. Puso po pala. Kapag hindi mo alam yung tama, may problema ka sa puso. Kasi doon po pumapasok ang lahat eh. Diyan po nagsisirculate ang lahat. Kapag ikaw yung klase ng mananampalataya na alam mo yung masama, pero hindi mo alam yung tama, baliwala. Sayang po. Masasayang lang. Kaya dapat po pag-ingatan natin na gawin kung ano yung tama. Tignan po natin yung sinasabi ng verse number 8. Dagdagan lang po natin ng konti. Sa verse number 8, kasi sa verse number 7, ang sabi dito, in the peace of God. Pero pagdating po ng verse number 8, finally, brethren, whatsoever things are true. Tignan nyo, biglang pumasok yung katotohanan sa buhay ng mananampalataya. Whatsoever things are honest. Pati yung mga katotohanan.
Whatsoever things are just, pati yung patas. Whatsoever things are pure, pati yung malinis. Whatsoever things are lovely, pati yung pag-ibig. Whatsoever things are in good report, pati yung maayos na ang tagal ng report na ano ba tagal ng report? Wait lang po kung ano mang bagay, kagalingan, ay mga ulat, ayan, ulat, pag sinabi nating report, ulat, yung maayos na testimony na tinatawag. Patotoo. So kung ikaw yung klase ng mananampalataya na alam mo yung tama, ang dami pala na itong benefits. Ang dami palang benefits. Kapag alam mo yung tama, nasa iyo ang katotohanan. So hindi ka nila madadaya. Kasi nasa iyo yung katotohanan. Nasa iyo yung just. Magiging maayos ka sa lahat ng bagay. Dahil tama ka mag-isip, hindi ka kumakampi sa kung ano-ano mang bagay. Hindi porket dahil kaibigan mo siya, kakampihan mo siya. Bakit? Honest ka. Ang sabi ng Bible, whatsoever things are honest. Hindi mo papaboran kung ano yung mali. Hindi porket pabor sa'yo na makikinabang ka, kakampihan mo na. Dahil alam mo yung tama, maayos ang puso mo, gagawin mo kung ano yung tama. What is honest? And lovely. Ano bang halaga ng lovely sa buhay ng isang mananampalataya? Yan po yung dahilan kung bakit nagiging payapa ang paligid. Kahit ano pong kasalanan ang gawin sa'yo ng nasa paligid mo, pag mahal mo yan, papatawarin mo ng papatawarin yan eh. Diba? Sa mga magkasintahan nga eh. Diba? Alam ng iba yan. Kapag nagkakatampuhan. Diba? Kahit anong kasalanan ginagawa, talagang pinapatawad mo ng pinapatawad. Bakit? Kasi mahal mo eh. Pero pag hindi mo na mahal yan, kahit anong luhod pa ang gawin sa inyan, babaliwalain mo yan. Kasi hindi mo na mahal. Kaya napaka-importante po na alamin natin ano yung tama. Kasi ang dami pala niyang nabibenefit sa isa buhay ng isang mananampalataya. Sa madalit sabi po, naaayos nito yung buhay ng isang Kristiyano. Naayos pala ang buhay ng isang Kristiyano kapag alam niya kung ano yung mga tama na kailangan niyang gawin. So napaka-importante po mga kapatid. Gawin po natin kung ano yung tama. Alamin mo ano yung mga masama para maiwasan mo yung mga dapat mong iwasan. At the same thing, gawin mo kung ano naman yung tama. Isipin mo, pilitin mong abutin ano yung mga tama na kailangan kong gawin para hindi lang maiwasan yung masama, kundi para mas maging maayos yung flow ng buhay ko bilang isang mananampalataya. Then last, number 3. Sa verse number 8, yung binasa po natin kanina, iniisip ang mabuti. So mabuti pala na alam mo kung ano yung masama at ginagawa mo kung ano yung tama. So isa ka palang mananampalatayang mabuti, di ba? Thou good and faithful servant. No, hindi ka pala pwedeng maging good and faithful servant kung hindi mo alam iwasan yung masama at hindi mo ginagawa yung tama. No, isipin po ninyo yan. Paano nyo sasabihin na deserve ko yung salitang thou good and faithful servant kung alam mo nga gawin yung tama pero namumuhay ka sa mali? At the same thing, paano mo sasabihin na I am a good and faithful servant, naiiwasan mo nga yung masama pero hindi ka naman gumagawa ng tama? Bigyan natin ng good example. Umiinom ka ng alak, pero soul winner ka. Aba? May bisyo, pero soul winner, no? Nagbibigay ka ng tithes, pero chismosa ka. Aba? Ang galing, no? Pwede pala yung ganun. Ganyan po yung good report. No, yung faithful servant, dapat kaya mong pagsabayin, kaya mong i-balance, no? Yung pag-iwas sa masama at paggawa ng tama. Doon po mangyayari, napapasok sa iyo, paano ba ako magiging isang mabuting Kristiyano? Magiging isang mabuting mananampalataya? Alamin mong iwasan yung masama at pag-aralan mong gawin yung tama. Kasi yung sinabi niya dito bilang wakas mga kapatid, pagkakasabi niya sa English, ang sabi niya dito, finally, brethren, tapusin na natin tong usapan na to mga kapatid, yun yung gusto niya mangyari. Sabi niya nung una, be careful for nothing. Masama yan, iwasan niyo yung bagay na yan. In verse number 7, the peace of God, ito yung tama niyong gawin. Then pagdating ng verse 8, finally, brethren, tapusin na natin to, wag na natin pahabain pa. Alamin niyo kung ano yung mabuti. Ano po yung conclusion ng mabuti? Iwasan mo yung masama, sabayan mo ng paggawa ng tama. Then you will become a faithful servant of God. Yun po pala yung sikreto ng Bible sa atin, kung paanong na-gain ni Apostle Paul yung salita ng Diyos, thou good and faithful servant. Yun pala yun. Kasi naranasan niya mismo sa kanyang sarili. Kinutya siya. Iniwan siya ng mga kapwa niya mananampalataya. Imaginin mo kung wala siyang tamang pag-iisip, pwede niyang gantihan yun Mag-backslide yan siya ng konti. Yung mga kakosa niya dati na Hitler,
Uy, balikan nyo nga yung kapatiran ko na yun. Tagain nyo yung leeg. No, pwede niyang sabihin yun eh. Mag-backslide lang siya ng konti. O sabihin niya, humingi siya ng tulong, magantihan lang ang mga nang iwan sa kanya. Lalo na yung mga nang kukutya sa kanya. Pero sabi ng Bible, may part sa buhay niya na ginagawan siya ng hindi maganda ng nagpapanday. So, ibig sabihin, may masamang ginagawa sa kanya, hindi niya ginantihan. Yung mga kapatiran niya sa isang gawain, iniwan siya lahat. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Bakit? Nakuha niya po yung tamang gawin sa verse number 8 eh. Namuhay siya ng totoo. Namuhay siya ng tama. Namuhay siya ng may pag-ibig. Diba kinumpleto niya eh. Yun kasi yung sikreto ng katagumpayan ng buhay ng isang mananampalataya. Kung nag-iisip ka na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, kailangan mo malaman kung paano mag-isip ng mabuti. Pag-isipan po natin, paano ba ako mabubuhay ng mabuti? Ano ba yung kailangan ko gawin? Ito na po yung sinabi niya. Tignan po natin sa Romans chapter 16 verse 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Isa sa makakatutulong sa atin para malaman natin kung ano yung tama, yung mga taong nagdadagdag sa utak natin ng mga maling bagay. Di ba sabi natin kanina, iwasan mo yung mali. Isa nagbibigay sa atin ng pagtulong para maiwasan yung mali at makapaggawa tayo ng isang tama, iiwasan natin yung mga tao na nagkukos ng division and offenses. Saan? Sa doktrina. Baka mamaya pinagtatalunan nyo lang. Paano yung magandang design, nagkasamaan na kayo ng loob. Hindi maganda dyan pink. Pastor, maganda dyan blue. Baka nagkasamaan na kayo ng loob. Hindi po ganon. Sabi po dito, doctrine. Okay? And which you have learned. Kung ano yung bagay na sa tingin mong malalim at pwedeng makapekto sa paglilingkod ninyo, yun po yung pag-iwasan ninyo. Ibig sabihin, labas po sa bagay na yan, no, pagtulungan po natin. Mabuting bagay daw po yun. Kanina, naglilinis, di ba? Nagtutulungan naman tayo kanina, di ba? Nagtulungan naman tayo, di ba? Yung iba, medyo mabigat lang yung binuhat. Yung iba, tumulong na lang sa sa kwento. At least nagtulungan, di ba? Ganyan po ang sabi ng Bible sa atin eh. Avoiding people who promote division and discord. Kapag nakikita po natin may ganyang klaseng mananampalataya, iwasan natin. Yung gumagawa ng paraan para siraan si kapatid na ganyan, gumagawa ng paraan para i-down yung kapatid na ganyan, i-degrade si ganyan, layuan po natin para maramdaman niya na may masama siyang ginagawa. At the same time, para tayo makapenetrate tayo ng tamang gawi. Paalalahanan natin sila. In 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Isang mabuting bagay para malaman ng isang mananampalataya, paano mag-isip ng mabuti? Iwasan mo yung sinasabi ng mundo. Iwasan mo yung flow ng mundo. Narinig ko nga yung isang kasabihan, ang sabi, if you cannot adjust the wind, adjust the sail. Sabi niya ganun. If you cannot adjust the wind, adjust the sail. No, kung hindi mo kayang kontrolin, if you not control the wind, adjust the sail. Kung hindi mo kayang kontrolin yung hangin, kasi natural yan eh, i-adjust mo yung sail. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang takbo ng buhay natin, hindi nakadepende sa kung paanong dinadala tayo ng hangin. Nakadepende yan kung paano kang magre-react. Baka mamaya, nandyan na yung hangin, ang react mo, ganun pa din. I-adjust mo na kung paano kung masasalubong yung mali. Ikanan mo na, ikaliwa mo na kung ano yung dapat gawin. Kasi ang buhay po ng mananampalataya talagang ganun eh. Bakit? Nasa mundo pa po tayo. Pag binasa niyo po yung Revelation, yung iba ayaw pong basahin yung Revelation, ako po sa devotion ko, na-enjoy ko siya. Bakit? Na-excite po ako sa mga mangyayari. May part po doon na kung saan binanggit na merong isang libro na kung saan hindi pwedeng buksan ng kahit sinuman. Kundi yung iisang lamb na naialay, which is Jesus Christ. Right after niyang buksan yung libro, alam niyo ba mga kapatid, the 12 tribes, the 12 disciples na nasa throne, which is 24 thrones, and the resurrected saints, pati yung 144,000 na Jews, sabay-sabay yumuko sa kanya. Imagine po natin yung ganong feeling. Bakit po ako natuwa? The first time ko po sa conference, iba yung joy ko eh. Alam niyo po yung experience na ang saya makakita na meron kang mga katulad. Iisa kayo ng goal. Hindi ka nahihiyang ipakita kung paano kang pumikit. O kasi sa school, nakakahiya, di ba? Sa work, nakakahiya mag-pray kapag kumakain. Iba, mag-pray ka, ganyan na lang.
Nakagalaw ka na lang, ang tagal mo nakaganon. Nagtataka sila, ba't nakatitig ka? Oh, ganun. Pero alam niyo po, pagkasama niyo yung mga mananampalataya, iba po yung saya. Dati sa nung nababasa ko po yung Revelation, nakakatuwa, sabi ko. Kailan kaya mangyayari yung ganong feeling na kung saan, hindi ka na nga nakaranas ng kamatayan, hindi mo naranasan yung hirap ng mundo, pagdating mo pa sa langit, ang saya nyo pa. Ang sarap po sa feeling pag binabasa yung Revelation. Huwag nyo lang po masyadong ipapalalimin yung may mga dragon. O, baka pag pinalalim yan, baka mahirapan po tayo. Pwede po tayo magtanong sa nakakaalam pagdating sa bagay niyan. Pero sumatotal mga kapatid, kung titignan mo, yung mga pwede mong mag-gain dahil ginawa mo yung mabuti, nakakatuwa pala. Hindi pala siya nakakapanghinayang. Hindi pala siya nakakapanghinayang na ang dami mong iniwasang tao, ang dami mong iniwasang opportunities, ang dami mong iniwasang wealth, riches. No, kasi pagdating mo pala sa langit, yung mga bagay na yun, ay matutumbasan ng ibang klaseng saya. Kung saan doon mo lang mararamdaman, doon mo lang makikita. Bakit? Kasi naging good and faithful servant ka. Nalaman mo, iwasan yung mali. Nagawa mong tugunin kung paano gawin yung tama. Tinuturuan po tayo nito mga kapatid na yung excessive worldly desire, iwasan po natin. Mag-focus po tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. That is how we became a good. Tinatawag nating pag-iisip ng mabuti bilang isang mananampalataya. Avoid foolish questions in Titus chapter 3 verse 9. And genealogies and contentions and striving about the law, for they are unprofitable and in vain. Madalit sabi, iwasan ninyo yung mga walang kwentang bagay. Mga walang kwentang pag-uusap. No? May mga time pwede naman tayo magtsikahan, no? Magkwentuhan, magtawanan. Pero kung oras ng seryosohan, nandiyan ka, nakikipagkwentuhan ka, alam mo ba? No, bago na yung yung tawag dito, bago na yung shampoo ginagamit ni Ivana. Wala nang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan ninyo. Samantalang yung preacher halos maos nakakasigaw, tapos yung pinag-uusapan ninyo shampoo ni Ivana. Diba? Wala na pong kakwenta-kwenta, iwasan po natin. At ang sabi po sa atin ng Bible, kailangan panatilihin natin, alamin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun po tayo magiging mabuti, nakakatiwala o mananampalataya ng Diyos. Dapat yun daw po yung iniisip natin, yung mabuti. Kung isa kang tunay na mananampalataya, paano ka dapat mag-isip? Paano ka dapat kumilos? Iwasan mo yung masama, gawin mo yung tama, isipin mo paano ka magiging mabuting mananampalataya. Yan po yung tinuturo sa atin na Philippians chapter 4, verse number 6 to 8. Then sa ating conclusion, tignan po ninyo in verse number 9. Gusto ko lang po na ma-indicate natin o ma-emphasize natin na isa sa mga bagay para maiwasan mo yung masama, magawa mo yung tama, at maging mabuti kang mananampalataya is to follow Christ. Ano yung sabi niya sa verse 9? Yaong mga bagay na natutunan ninyo at nangatamo at narinig at nakakita sa akin ay gawin ninyo at sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Those things which you have heard, both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Saka pusa sa atin yung Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. Ayun ang sabi niya sa atin, kung ano daw yung ating nakita sa Kanya. Ang tanong, kanino niya nakuha yung mga bagay na pinakita niya sa atin? Kanino niya nakuha yung mga bagay na narinig natin? Kanino niya nakuha yung mga bagay na natutunan din natin sa writer? Kanino pa ba? Ay di sa Panginoong Jesus. So, isa sa mga bagay po na tutulong sa atin kung gusto mong maiwasan yung masama, kung gusto mong magawa yung tama, at kung gusto mong maisip ano yung mabuti, tignan mo po si Jesus Christ. Ano yung ginawa niya example at pinakita niya example sa atin? Nung binato ba siya? Nung nilatigo ba siya? Nung dinuraan ba siya? Gumanti ba siya ng sipa? No, hindi naman po. Gumanti ba siya ng suntok? Hindi naman po. Hindi naman siya ng dura. No, hinayaan niya lang yung mga bagay na nangyayari sa paligid niya. Kagaya ng sinabi ng Proverbs kanina, lampasan mo sila, nilampasan lang niya. No, ganun lang po yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya tayo po bilang isang mananampalataya, ganun din po yung gawin natin. Sundan lang po natin yung tagapagligtas na sinusundan po natin. Kasi nanampalataya ka na sa Kanya eh. Sulitin mo na, di ba? Sagarin mo na, naniwala ka ng tagapagligtas pala siya eh. Sundin mo na yung ginagawa niya. Para lang yung buhay ng mga Noranians, pati ng mga Vilmanians noon eh. O, naniwala sila na ito yung gusto nilang sundin, pati buhok,
yung damit, di ba? Kung ano yung ginagawa, ganun din yung gagawin niya. Mga basketball player ngayon, may gusto kang idol na basketball player, ginagawa mo yung moves niya, ang paano siya maglaro, ginagaya mo na. Sa ating Panginoong Hesus, nanampalataya ka na tagapagligtas siya, sulitin mo na. No, gawin mo na yung ginagawa niya. Huwag na po natin pigilin pa kasi tumanggap ka na sa Kanya. Pinangalandakan mo lang siya ay tunay na tagapagligtas, pero hindi mo ginagawa yung ginagawa niya. Sayang din po. Baliwala din. Kaya naman bilang isang mananampalataya, kung gusto po natin na malaman paano ba dapat mag-isip ang isang Kristiyano. Sa pamamagitan po ng pagsunod kay Kristo, malalaman natin na dapat isa sa mga iniisip natin, ano yung masama, paano yung dapat gawin na tama, paano maging isang mabuti. Yan po yung mga bagay na makakatulong sa atin kung paano tayo magiging isang mabuti, matagumpay na lingkod, katiwala at mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Paano nga ba mag-isip ang isang Kristiyano o ang isang tunay na ligtas? So sana po nakatulong po yung mga verses po na yan na encouragement sa atin ni Apostle Paul kung paano po tayo magpapatuloy sa paglilingkod natin sa Kanya bilang isang mananampalataya. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Salamat po aming Diyos na dakila sa gabi pong ito na kami po ay nakapag-aral ng inyong salita. Salamat Panginoon sa pagkakataon and opportunity na ma-meditate namin ng inyong salita. Magkaroon kami ng oras na alamin Panginoon, namnamin at paglalimin ang aming pananampalataya sa inyo. I pray Lord na gamitin po ninyo ang opportunity na ito upang kami po ay mag-grow, mag-root pa Panginoon, palalimin pa ang aming pananampalataya sa inyo at magpatuloy po kami sa kabila ng mga pwede namin pagdaanan sa buhay. Nalaman namin Panginoon na wala pong imposible sa inyo. Kailangan lang po namin magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at manangan sa kakayanan po ninyo bilang isang tunay na Diyos na buhay at makapangyarihan. Nalain ko Panginoon na ikaw pong siyang aming nadakila, mapupurihan ang siyang maitangal at maitaas. Salamat po sa inyong salita. Ito pong aming samot panalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. To God be the glory po. Amen. Tayo po'y magpatuloy na manalangin. Bigyan po natin ng invitation, yung mensahe ng Panginoon. And I know that God is talking you ngayong gabing ito at may sinabi siya sa iyo sa pamamagitan ng mensahe. Ang message po ng Panginoon is that ang preacher po ay not intentional sa kanyang pag-preach. But I believe na yung Panginoon ay may intention na kung saan ay pagsabihan tayo kung ano yung dapat nating itama at ano yung dapat nating iwasan. Na makilala natin yung pagkakamali natin at malaman natin na lumagay sa tama. Malinaw ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang altar po ng Panginoon ay bukas dito po sa harapan sa kanyang pulpito na kung saan ay banggitin natin sa Panginoon kung ano man po yung ating natutunan, and at the same time yung mga maling bagay na nagagawa natin. Baka it's time para isuko na natin sa Panginoon at doon na tayo humilig sa tama. Na kung saan minsan kapatid, mahirap din yung tumagal na Kristiyano pero at nalaman mo yung nakaraan mo na mali, tapos nagiging kumpiyansa na tayo kasi nga, alam mo na ang gagawin kung ikaw ay magkasala. Hingi ka lang naman ng tawad and then tapos na at pwede mo na ulit-ulitin. So kapatid, baka ganyan na po tayo, no? May kumpiyansa na tayo kasi nga tayo ay Kristiyano na, hindi na tayo mapapahamak. So nagiging proud tayo sa sarili natin na okay lang yung kasalanan, okay lang yung karumihan. But the Bible clearly say, inaiwasan natin, kapatid, sapagkat it will ruins your reward. It will lose your reward. Mawawala ang reward mo, kapatid. Kapag humilig ka sa masama na alam mo namang masama, masusunog lamang at mawawala ng kabuluhan yung reward na tatanggapin mo sana sa harapan ng Panginoon. Kaya it's time na wag mo na sayangin, kapatid. Wag na nating sayangin yung nilalaan nating oras, panahon sa Kanya. Sulitin na natin, kapatid.
gawin na natin yung best natin kung gagawa man tayo sa Panginoon. Huwag na yung tira-tira, huwag na yung kulang-kulang. At God doesn't deserve that partial worship, partial service, partial giving. Hindi po yan deserve ng Panginoon. Because He is the creator of everything. He has the control in everything. Kaya hindi niya po deserve yan, kapatid. Kahit pilitin po natin. God deserve all of our best na ibigay po natin sa Kanya. At isipin natin yung mga bagay na kung saan ay nakakapagpabigay ng discouragement sa Kanya every time na gagawin natin yung mali o yung kasalanan. So it's time pasahin natin yung Panginoon, hindi po ngayon. No? Hindi po ngayon ang umpisa, kundi bukas. Mamaya paglabas natin, magiging masaya ba ang Panginoon sa buhay natin? So, ngayon ay pag-usapan natin kasama ang Panginoon, itaas natin ito sa Kanya. Dakila naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. We are thankful for your wonderful message na pinagkaloob niyo po sa amin. Truly that your word is pure, and this is sure, Panginoon, na nangusap sa amin. At dakilang Diyos, naway ito po ay aming mapangalagaan sa aming mga buhay. Tulungan nyo kami na ma-discern namin yung mga mali at iwasan namin ito. At alam namin po yung tama, Panginoon, na yun po dapat ang aming gawin. At lagi namin isaisip na gawin palagi yung makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala na kung saan bukas nasa mundo na naman kami, kasama na naman namin yung mga kaklase namin, kaibigan namin, kapitbahay, katrabaho, na kung saan ay hindi mga mananampalataya at hindi nila naiisip, Panginoon, yung aming ginagawang pag-iwas para hindi pagkakasala. Kaya dakilang Diyos, salamat po sa salita mo na paalala na kami tumayo palagi sa iyong mga salita at maisip namin na kayo ay palaging nakatingin upang kami po ay hindi po lilis ng landas. Salamat po, Panginoon, sa pagsaway at naway tulungan niyo po kami, lagi niyo po kami bibigyan ng biyaya na umiwas sa mga masamang bagay at dalhin niyo kami sa kalooban ninyo. Tulungan niyo kami na maging asin at ilaw ng sanlibutang ito, Panginoon, na maipakita namin, maitayo namin ang aming bandera ng pagkakristyano. Hindi namin ikahiya, hindi namin itatwa, bagkus ay maging proud kami na kami ay mananampalataya mo, Panginoong Jesucristo. At muli, binibigay namin sa iyong kapurihan, kusang mapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa paalala. Amen. So, napakagandang paalala sa atin kasi bukas Lunes na naman eh. Amen. At inaabangan ng mga estudyante na walang pasok, ano. At sa trabaho rin. And syempre, mga kasama natin, mga kahalubilo natin, talagang ano yan, kapatid eh. No? Natural yan sa buhay ng isang tao. Kasi dito sa mundo, talagang sila yung kasama natin, no? Kaya may mga ganyang paalala, no? And napakaganda nung paalala sa Proverbs, sa Psalms, na kung saan ay lumayo tayo sa kanila, no? Na hindi pala okay na kasama sila, no? Amen. Ang ibig kong sabihin na kasama, na kung saan alam mo ng mali tapos sinamahan mo pa. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi hindi mo naman talaga sila may iwasan eh. Alam nga namang gumawa ka ng kulungan dun sa trabaho mo at magsulo ka sa buhay. Hindi mo naman talaga magagawa yon. Amen po ba? Ang ibig lang natin sabihin na kung saan ay
yung kanilang ginagawa, no, na maiwasan natin at hindi natin matularan. Kasi minsan kapag kasama natin sila, nagiging kamukha natin sila eh. No, the way they speak, nagiging katulad natin sila. 'Di ba? Amen po ba? Yung mga expression nila, nagiging katulad din natin. Yung magulat na lang ako, naririnig ko na sa inyo yung mga expression na worldly. No, bakit? Kasi nakopya nyo eh. Okay? So, we need to be careful, no, na wag natin i-adapt yung sanlibutan. Yung i-adapt natin si Jesus Christ. Amen? Kasi yun naman talaga dapat yung ating magiging itsura. Amen? Di ba? Itsura, magiging pananalita, gawa, amen, mga desisyon sa buhay, no? Kaya nga may tinatawag na Christ likeness, mga kapatid, no? At yun yung dapat nating lakaran. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita at mga paalala sa araw po na ito. At naway sa buong pagsamba natin sa araw na ito, siya yung nabigyan natin ng kapurihan. Amen po ba? Naway nabigyan natin siya ng glory, honor, and power sa ating buhay. Amen. Sa pagsamba natin, sa pag-awit natin. Amen. No, sa pakikisalamuhan natin sa ating kapatiran. Naway iisipin natin palagi, no, na magbigyan ng glory, honor, and power ang Panginoon. Amen. Kanina naglinis kayo, di ba? At kung nabigyan nyo ng, kung ginawa ninyo yan ng mabigyan ng glory, honor, and power ng Panginoon, no, tatanggap ng reward sa langit, no, pagdating doon. Okay? So, kaya salamat mga kapatid, no, sa pagkakaisa natin. At ngayon po tayo po ay magkaroon po ng pagbibigayan. Amen? So, pag-aralan natin kanina, no, how they prepared their offering to the Lord. Talagang mabusisi yung kanilang pagbibigay sa Panginoon, 'di ba? Tayo basic na lang, no, yung pagbibigay, pero sa kanila napakamatrabaho and hindi pa nila alam kung tatanggapin ng Panginoon. If God rejected, ulit. 'Di ba? Ulit yung kanilang offering, gastos ulit. So kaya nga nakita ko doon na si Hezekiah talagang nagigpit siya. No, hinigpit, sabi niya, i-sanctify niyo yung sarili niyo, haharap tayo lahat. No, kailangan lahat tayo consecrated. No? Isa-isa 'yun, hindi 'yun sabi niya na family gamba, no? Hindi ganoon, individual. O bawat isa, bakit? Kasi bawat isa tayo haharap eh. Tig-iisa tayo ng kaluluwa. Amen. Hindi naman tayo magkakasama ng kaluluwa, tig-iisa tayo. Kaya 'yun po yung preparation, no? Ang gandang pag-aralan ng buhay ni Hezekiah. Actually, ang dami pa eh. Hindi ko lang sinama yung iba because oras, pero napakadami kapag hinalukay mo, sinaliksik mo yung buhay ni Hezekiah. Especially, actually, ginagamit yung talatang yan sa sa pagtatayo ng building ng Panginoon. Yun talaga yung pinagkakagamitan nun. Pero ang kinuha naman natin, kung bakit bless si Hezekiah ng Panginoon. Kasi meron siyang ginawa. Okay, na nagbigay ng glory, honor, and power sa Panginoon. Amen? So, magpasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga kaloob sa Kanya. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa opportunity na kami po ay makakapagpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming mga kaloob sa iyo. Naway Ama, maging katanggap-tanggap po itong aming pagbibigay. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, mapatawad po ninyo kami. At maging pagpapala ito, blessing sa inyo pong gawain, especially sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo sa dakong ito. Pinupuri ka at dinadakila, Panginoon, binibigay sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all stand please, and we will sing our last song, page 118, Victory in Jesus.
Page 118, Victory in Jesus. Amen. First sons are ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He pledged me to victory, it is the cleansing blood. Let's go to the Lord in prayer. O dakilan naming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. We are thankful na natapos po kami, Panginoon, sa gawain sa araw na ito. Actually, kulang pa, Panginoon, ang aming pagsamba. Sapagkat ilang oras lang naman po talaga ang aming naibibigay sa iyo sa pagsamba. Alam ko naman, Panginoon, na ang nire-require mo ay yung mahabang fellowship kasama ka. Kaya, Panginoon, naway kayo po siyang aming na pagbigyan ng kapurihan, ng aming pasasalamat, Panginoon. Actually, nakita namin kanina sa pag-aaral na kung bakit kami nandito ay hindi dahil na kailangan kami sa gawain mo, kundi kailangan ka namin sa buhay namin, Ama. Na kung saan ang worship ay pagbibigay namin ng pasasalamat sa iyo. Hindi yung may utang na loob ka sa amin, Panginoon. Kaya't patawad sa mga maling pananaw patungkol sa pamumuhay namin, sa pagsamba, kung saan laman ang isipan namin na ginagawa namin ito at wala kami pagkakautang sa iyo, Panginoon. Ngunit salamat, ginising niyo kami, Panginoon, ng iyong salita sa araw na ito. Tinuruan mo kaming lumakad sa iyong landas. Sinaway mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. Sinaway mo kami sa aming pagsang-ayon sa sanlibutan. At tinuruan mo kami ng landas sa kumitan ng iyong salita na kung saan lumakad kami sa kalooban mo. At salamat sapagkat may gabay kami mula sa iyong salita, Panginoon. Simula sa araw na ito, sa unang linggo, unang araw ng isang linggo, Panginoon. Sa susunod na araw, Lunes, Martes, hanggang Sabado, may gabay kami na mula sa inyong salita. At naway, Panginoon, dalangin ko na ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. At huwag mawala sa amin yung mga salita mo upang hindi kami magkasala sa iyo, Panginoon. Upang hindi kami makalimot sa iyo, dakilang Diyos. At tuubin mo rin, Panginoon, na naway yung bawat araw namin pamumuhay ay nagbibigay ng kapurihan sa iyo, dakilang Diyos, hindi lang po ngayon. At magkakaroon ito ng extension simula bukas hanggang sa Sabado, dakilang Diyos. At kung kalooban mo na hindi ka pababalik, Panginoon, na mabigyan ka namin palagi ng honor sa aming buhay. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa pagpaparanas mo sa amin ng inyong pong presensya. Tunay na napakasarap, Panginoon, maranasan ang iyong presensya simula pa kaninang umaga. At naway naranasan din ito ng mga kapatiran sa kanilang puso. At naway na ibigay namin yung nararapat na pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Yung pasasalamat, sapagkat kulang pa kung tutuusin yung lahat ng ito. Panginoon, naway tanggapin mo ang lahat ng ginawa namin para sa iyo.
Tulungan niyo kami, Ama. At ibalik niyo nawa kami dito sa mga susunod na gawain. At kayo po magpapala ng inyong gawain, dakilang Diyos. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan na Ama, sa Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa amin. Ito po ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, and to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. God bless po sa bawat isa at purihin po ang Panginoon sa ating araw na ito. Amen. At tayo po'y magkamayan. And rejoice, rejoice again, I say rejoice, rejoice, give thanks and raise a joyful noise, sing to God with heart.